So, welcome ulit dito sa channel na Usapang Relihiyon. At sa video na ito, susubukan kong ipaliwanag kung ano ang purpose o ano ang goal ng pagta-translate ng Bible or yung pagsasalin ng Biblia sa iba't ibang wika or language. Doon sa nauna kong video, ipinaliwanag ko na yung practice ng pagsasali ng Biblia or pagta-translate ay hindi siya recently na imbento or hindi siya modern invention or makabagong gawain na ginagawa ng mga Bible translator. No, yung practice ng pagsasali ng Biblia sa iba't ibang wika, nagsimula na yan nung unang panahon pa. Simula nung natuto ang tao na gamitin ang wika para mag-usap or to communicate, no? So, basically, ang goal at purpose ng pagsasalin or pagta-translate is to communicate, no? Iparating yung mensahe, no, mula doon sa source papunta doon sa recipient, no? So, merong process ng communication na nangyayari sa pagta-translate. So, ang goal ng Bible translation is para maintindihan ng mga tao sa kani-kanilang mga konteksto at kultura yung mensahe na nanggagaling sa salita ng Diyos. No, doon sa na nakasulat sa wikang Hebreo, Aramaic at Greek, no. So naniniwala yung mga Bible scholars na yun yung mga unang wika na ginamit para ipahayag yung mensahe ng Diyos para sa kanyang tao, no, para sa kanyang nilikha, no. At yung mga wika na yon, ang Hebreo, Aramaic at Greek, nagre-represent din yan ng iba't ibang kultura ng mga tao, no? Kaya yung mensahe ng Diyos ay nakapaloob dun sa wika at sa kultura na yon, no? Kaya kailangan mong kunin yung mensahe na yon, no, sa proseso ng pag-aaral. Kailangan mong makapture yung mensahe na yon mula dun sa wika or dun sa context na yon bago mo siya i-translate or isalin sa isa pang wika or kultura. In other words, yung trabaho or yung gawain ng pagta-translate, no, ay pwede rin nating i-consider na nagsasalin tayo, no, kagaya maganda nga yung Tagalog word for translation na pagsasalin. Basically, yun yung ginagawa pagka nagta-translate, no. Isinasalin mo yung mensahe, yung meaning ng Word of God from one container, which is the Hebrew and the Aramaic and the Greek, no, and context, cultural context. You're taking the meaning from that particular container and transferring that meaning into another container, no. Yung another container could be another culture or another language, kagaya ng Tagalog or English or ano man yung wika na sinasalita ng mga tao, no. So, ganun ang ginagawa pagka nagta-translate. And again, ang purpose at goal is to transfer the meaning, no? Isalin yung meaning mula sa isang container na wika or kultura into another. Ngayon, sa proseso na yon, mahalagang maintindihan nung nagta-translate or nung nagsasalin na maging faithful siya kung ano yung meaning na sinusubukan niyang isalin, no? So kaya merong discipline or practice na tinatawag na exegesis, hermeneutics sa pag-i-interpret ng Biblia. Kailangan maintindihan ng nagbabasa ng Biblia kung ano yung tunay na kahulugan or mensahe mula doon sa container, doon sa original context niya, no? Bago mo isalin yung mensahe na yon papunta doon sa another container. So kailangan hindi ma-compromise or hindi ma-sacrifice yung original meaning. Although merong nababago, merong napapalitan kapag isinalin mo yung mensahe into another container, but the goal, again, is to communicate that meaning, that message, or the Word of God, or the truth, no, sa isang panibagong konteksto at kultura. So, yun yung masasabi ko na yung practice ng Bible translation, ang pinaka-purpose or goal niyan, is to communicate. Mahalaga na maunawaan yung mensahe na yon mula sa original context niya, original language niya into another, no, which is yung mga modern translations or versions ng Biblia na meron tayo ngayon. So sa susunod na video, ipapaliwanag ko naman bakit iba-iba yung translation at meron ba talagang best version ng Bible na masasabi, no, or yung tanong na ano ba ang best version ng Bible.
So, abangan nyo po. Yun yung susunod na video na gagawin natin. So, maraming salamat po. See you.